Unang Samuel, 22 kabanata. Umalis nga si David doon at tumakas sa yungib ng Adulam at nang mabalita ng kanyang mga kapatid at ng sangbahayan ng kanyang ama, kanilang nilusong si Ron. At bawat isa na napipighati at bawat isa na may utang at bawat isa na may kalumbayan ay nakitisan sa kanya at siya naging punong kawal nila at nagkaroon siya ng may 400 tao. At naparoon si David mula roon sa Mispa ng Moab at kanyang sinabi sa hari sa Moab, isinasamo ko sa iyo na ang aking ama at aking ina ay makalabas at mapasama sa inyo hanggang sa aking maalaman kung ano ang gagawin ng Diyos sa akin. At kanyang dinala sila sa harap ng hari sa Moab at sila'y tumahan na kasama niya buong panahon na si David ay nasa Moab. At sinabi ng propetang si Gad kay David, huwag kang tumahan sa Moab. Ikaw ay yumaon at pumasok sa lupain ng Juda. Na magkagayo yumaon si David at pumasok sa gubat ng Haret. At nabalita ni Saul na si David ay nasumpungan at ang mga lalaki na kasama niya. Si Saul ngay nauupo sa gabaa sa ilalim ng punong tamarisko sa Rama. Natangan ng kanyang sibat sa kanyang kamay at ang lahat ng kanyang mga lingkod ay nakatayo sa palibot niya. At sinabi ni Saul sa kanyang mga lingkod na nakatayo sa palibot niya, dinggin ninyo ngayon, mga Benhamita. Bibigyan pa ng anak ni Isay ang bawat isa sa inyo ng mga bukiran at mga ubasan. Gagawin ba niya kayong lahat ng mga punong kawal ng nililibuhin at mga punong kawal ang dadaanin? Upang kayong lahat ay magsipagsuway laban sa akin at walang pakilala sa akin ng gawin ng aking anak ang isang pakikipagtipan sa anak ni Isay at wala sirman sa inyo na nagdamdam dahil sa akin o nagpakilala sa akin na ang aking anak ay humihikayat sa aking lingkod laban sa akin upang bumakay gaya sa araw na ito. Nang magagayoy, sumagot si Doeg na Idumeo na nakatayo sa sitting ng mga lingkod ni Saul at nagsabi, aking nakita ang anak ni Isay na naparoon sa Nob kay Ahimelech na anak ni Ahitub at isinangguni niya siya ng Panginoon at binigyan siya ng mga pagkain at binigyan sa kanya ang tabak ni Goliath na Filisteo. Nang magkagayoy, pinatawag ng hari si Ahimelech na saserdote na anak ni Ahitub at ang buong sambahayan ng kanyang ama na mga saserdote na nasa Nob at sila'y naparong lahat sa hari. At sinabi ni Saul, iyong dinggin ngayon, ikaw na anak ni Ahitub. At siya sumagot, narito ako, Panginoon ko. At sinabi ni Saul sa kanya, bakit kayo ay nagsipagsuway laban sa akin? Ikaw at ang anak ni Isay na iyong binigyan siya ng tinapay at ng tabak at isinangguni siya sa Diyos upang siya bumangon laban sa akin na bumakay gaya sa araw na ito. Nang magagayoy, sumagot si Ahimelech sa hari at nagsabi, at sino sa gitna ng lahat ng iyong mga lingkod ang tapat na gaya ni David, na manugang ng hari at tinatanggap sa iyong pulong at karangal-dangal sa iyong buhay? Pinasimulan ko bang isang guni siya ngayon sa Diyos? Malayo sa akin. Huwag ibintang ng hari ang anumang bagay sa kanyang lingkod o sa buong sangbahayan man ng aking ama, sapagkat walang nalalamang bagay ang iyong lingkod tungkol sa lahat na ito, munti o malaki. At sinabi ng hari, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, Ahimelech. Ikaw at ang buong sambahayan ng iyong ama. At sinabi ng hari sa bantana na nakadayo sa palibot niya, tumihit kayo at patayin ninyo ang mga saserdote ng Panginoon, sapagkat ang kanilang kamayman ay sumasa kay David at sapagkat kanilang nalaman na siya'y tumakas at hindi nila ipinakilala sa akin.
Ngunit hindi inibig ng mga lingkod ng hari na iunat ang kanilang kamay upang daluhungin ng mga saserdote ng Panginoon. At sinabi ng hari kay Doeg, "Pumihit ka at iyong daluhungin ng mga saserdote." At pumihit si Doeg na Idumeo at kanyang dinaluhong ang mga saserdote. At kanyang pinatay ng araw ngayon ay 85 lalaki na nagsusuot ng epod na lino. At sinugatan ng talim ng tabakang Nob ang bayan ng mga saserdote, ang mga lalaki at gayon din ang mga babae, ang mga bata at ang mga pasusuhin, at ang mga baka at mga asno at mga tupa ng talim ng tabak. At isa sa mga anak ni Ahimelech na anak ni Ahitob na nagngangalang Abiathar ay tumanan at tumakas na sumunod kay David. At sinaysahay ni Abiathar kay David na pinatay na ni Saul ang mga saserdote ng Panginoon. At sinabi ni David kay Abiathar, "Talastas ko ng araw na iyon na si Doeg na Idumeo ay naroon na kanyang tunay na sasaysayin kay Saul. Ako'y naging kadahilanan ng kamatayan ng lahat ng mga tao sa sangbahayan ng iyong ama. Matira kang kasama ko. Huwag kang matakot. Sapagkat siya na umuusig ng aking buhay ay umuusig ng iyong buhay. Sapagkat kasama kita ay maliligtas ka." Unang Samuel, 23 kabanata. At kanilang isinaysay kay David na sinasabi, "Narito ang mga Filisteo ay nakikipaglaban sa Keila at kanilang ninanakaw ang mga giikan." Kaya sumangguni si David sa Panginoon na nagsasabi, "Yayaon ba ako at aking sasaktan ng mga Filisteong ito?" At sinabi ng Panginoon kay David, "Imahon ka at iyong saktan ng mga Filisteo at iligtas mo ang Keila." At sinabi ng mga lalaki ni David sa kanya, "Narito, tayo natatakot dito sa Juda. Gaano pa nga kaya kung tayo ay pumaroon sa Keila laban sa mga hukbo ng mga Filisteo?" Nang magkagayos, mangguni ulit si David sa Panginoon. At sumagot ang Panginoon sa kanya at sinabi, "Bumangon ka at lumusong ka sa Keila, sapagkat aking ibibigay ang mga Filisteo sa iyong kamay." At si David at ang kanyang mga lalaki ay naparoon sa Keila at bumaka sa mga Filisteo, at dinala ang kanilang kawan at pinatay nila sila ng malaking pagpatay. Gayon, iniligtas ni David ang mga tumatahan sa Keila. At nangyari na makatakas si Abiathar na anak ni Ahimelech kay David sa Keila, na siya'y lumusong na may isang epod sa kanyang kamay. At nasaysay kay Saul na si David ay naparoon sa Keila. At sinabi ni Saul, "Binigay ng Diyos siya sa aking kamay sapagkat siya'y nasadhan sa kanyang pagpasok sa isang bayan na mayroong mga pintuang bayan at mga halang." At tinawag ni Saul ang buong bayan sa pakikidigma upang lumusong sa Keila na kubkubin si David at ang kanyang mga tao. At naalaman ni David na nag-iisip si Saul ng masama laban sa kanya, at kanyang sinabi kay Abiathar na saserdote, "Dalhin mo rito ang epod." Nang magkagayo, sinabi ni David, "O Panginoon na Diyos ng Israel, tunay na nabaltaan ng iyong lingkod na pinagsisikapan ni Saul na pumaroon sa Keila upang ipahamak ang bayan dahil sa akin. Ibibigay ba ako ng mga tao sa Keila sa kanyang kamay? Lulusong ba si Saul ayon sa nabalitaan ng iyong lingkod? O Panginoon na Diyos ng Israel, dinadalahin ko sa iyo na saysayin mo sa iyong lingkod." At sinabi ng Panginoon, "Siya ay lulusong." Nang magkagayo, sinabi ni David, "Ibibigay ba ng mga tao sa Keila ako at ang aking mga tao sa kamay ni Saul?" At sinabi ng Panginoon,
ibibigay kanila. Nang magkagayoy si David at ang kanyang mga tao na alinaraan ay tumindig at umalis sa Keila at naparoon kung saan sila makakaparoon. At nasaysay kay Saul na si David ay tumanan sa Keila at siya'y tumigil ng paglabas. At si David ay tumahan sa ilang sa mga katibayan at nanira sa lupaing maburol sa ilang ng Zip. At nag-uusig siya ni Saul araw-araw, ngunit hindi siya binigay ng Diyos sa kaniyang kamay. At nakita ni David na lumalabas si Saul upang usigin ang kanyang buhay, at si David ay nasa ilang ng Zip sa gubat. At si Jonathan na anak ni Saul ay bumangon at naparoon kay David sa gubat at pinagtibay ang kanyang kamay sa Diyos. At sinabi niya sa kanya, "Huwag kang matakot, sapagat hindi ka masusumpungan ng kamay ni Saul na aking ama, at ikaw ay magiging hari sa Israel, at ako'y magiging pangalawa mo, at nalalamang gayon ni Saul na aking ama." At silang dalawa ay nagtipa ng sarap ng Panginoon, at si David ay tumahan sa gubat, at si Jonathan ay umuwi sa kaniyang bahay. Nang magkagayoy, inahon ng mga Sifeo si Saul sa Gabaa na sinasabi, "Hindi ba nagkukubli sa amin si David sa mga katibayan sa gubat sa burol ng Hatsila na nasa timugan ng ilang? Ngayon nga, o hari, lumusong ka. Ayon sa buong adhika ng iyong kalooban na lumusong, at ang aming bahagi ay ibibigay sa kamay ng hari." At sinabi ni Saul, "Pagpalain nawa kayo ng Panginoon sapagkat kayo nahabagi sa akin. Kayo'y yumaon. Isinasamo ko sa inyo inyong turuling maigi at alamin at tingnan ang kanyang kinaroroonan, at kung sino ang nakakita sa kanya roon, sapagkat nasaysay sa akin na siya nagpapakatalino. Inyong ang tingnan at alamin mga kublihang dako na kanyang pinagtataguan, at bumalik kayo sa akin na may katunayan, at ako'y parorong kasama ninyo, at mangyayari, kung siya'y nasa lupain, ay aking sisiya sa atin siya sa gitna ng lahat ng mga libo-libo sa Juda." At sila'y tumindig at naparoon sa Zip na nagpauna kay Saul, ngunit si David at ang kanyang mga tao ay nasa ilang ng Maon sa Araba sa timugan ng ilang. At si Saul at ang kanyang mga tao ay naparoon upang pag-usigin siya, at kanilang sinaysay kay David. Kaya siya'y lumusong sa burol na bato at tumahan sa ilang ng Maon. At nang mabalita ni Saul, kanyang hinabol si David sa ilang ng Maon. At naparoon si Saul sa dakong ito ng bundok, at si David at ang kanyang mga tao ay sa dakong iyon ng bundok. At si David ay nagbadaling umalis dahil sa takot kay Saul, sapagkat kinukubkub ni Saul at ng kanyang mga tao si David at ang kanyang mga tao upang sila'y hulihin. Ngunit dumating isang sugo kay Saul na nagsasabi, "Magmadali ka at parito ka, sapagkat ang mga Filisteo ay sumalakay sa lupain." Sa gayoy bumalik si Saul na mula sa paghabol kay David at naparoon laban sa mga Filisteo. Kaya kailang tinawag ang dakong iyon na Sela Hamaklekot. At si David ay umahon mula roon at tumahan sa mga katibayan ng En-Gadi.